ko sa ibang pangit ko. Hindi ginawawa ko sarili ko. Hindi ko sasabihin ko, sa salamin pala, nagpa-practice na ako. You are fearfully, wonderfully. Pag nakakita ko, ang ganda nila, kasi maganda rin ako. Lahat tayo maganda. Sabi ko sa kanya ko, lahat tayo maganda. Walang pangit sa kanya ng Diyos. Amen po? So yun po yun ang paano yung forgiving. Ibig ko sabihin po sa forgiving kasi ang big ni Satan, kaya tayo nag-aaway-away. Yung maliit na bagay na papalaki natin. Ito po yung nangyari po sa mag-asawa. Wala naman siguro mangyayari dito, pero kung hindi natin ito ipapractice, siguro dito mangyayari, kaya huwag mo i-practice. Itong mag-asawa, nagmamahalan sila ng todo, very sweet sila, kaya lang minsan, pareho sila hindi nagkaintindihan, nag-away sila. At ngayon, nag-decide si lalaki, hindi ko siya kikibuin hanggang hindi siya nagsusorry sa akin. Si babae, sabi din niya, tagal ko na siya minahal, sobra kami nagmamahalan, hindi ko kalain magagawa niya, makakapagsabi siya ng salita na naman. Hindi ko na siya kikibuin hanggang hindi siya nagsusunod. So, tumatagal ang araw, hindi talaga sila nagkikibuan. Pero one day, bumabati na yung babae. Sumusuko na yung babae. Hi, Han! Han lang eh, sabi niya, hindi siya sumusuko. Ayaw niya, sorry, hindi ko siya kikibuin. Hindi nasundan pa yun. Sa kama naman, wala namang nangyari sa kama na. Tapos sabi niya, ayaw pa rin niya laki. Yung pala, nung pinakakalapit niya yung asawa niya, sabi niya, hanggang hindi siya nagsusunod, hindi ko siya papansinin. Para malaman niya, hindi niya na dapat ulitin niya. Sa sobrang nilang pagmamahalan, konting pagkakamali, hindi nila mapatawad ng bawat isa. Pero yung babae, bumibigay na humingi. Tapos ang umaga sinabi, papasok ka sa work. Di pa rin niya pinansin, umalis siya. Pagkatapos nung gabi na yung pag-uwi niya, nakita niya ang asawa niya, nakahandog sa kanya. Pala, hindi na yung araw na mamamatay siya. Dahil sa pride, dahil sa pagmamataas niya na gusto niya mag-sorry, kaya bumabati yung babae, may nararamdaman yung babae, gusto niya humingi ng tulong, pero hindi niya nagsabi dahil naalaman pa siya dahil hindi mo siya pinapansin ng asawa niya. Life is short, patuloy tayong pagpatawaran. Huwag natin palakihin ng maliit ang tingnan natin yung kabutihan ng asawa natin, yung kalakihan ng ginagawa nila sa kanilang buhay, at huwag natin hanapin yung hindi nila nagagawa. Ang tingnan natin yung nagagawa na nila. Amen po? Amen po? Kaya po yun na nagagawa ng forgiveness ng palagi, everyday sabi ni God, forgive one another. Amen po? So yun po yun. Tapos yung number 5 is love is a choice. Kaya huwag yung sasabihin, nawawala na ako ng pakiramdam o pagmamahal sa asawa ko. Hindi ko na maramdaman. Because love is not a feeling. Love is a choice. Love is a decision. You have to love your wife or your husband because God says so. Nag-promise tayo kay God na siya ang babae at lalaki makakasama natin habang buhay. Kaya pag sinabi natin, wala na akong nararamdaman, huwag kayong magtiwala sa feelings natin kasi feelings can deceive us. But decision will make us love our spouse even more. Why? Because God wants us to love one another. Sabi ng Panginoon, love your spouse. Diba? Love your wife. And then sa spouse naman, sa wife naman, submit to your husband. Yung parang yun, so ang ibig po sabihin ng ating verse ngayon is, love bears all things, 1 Corinthians 13:7. Believes all things, hopes all things, endures all things. Yan po ang ating pag-aaralan sa oras nito. Yung bears, believes, hopes, and endures all things. At ang pinaka-goal po natin ay mahikayat ko kayong lahat, tayo mga mag-asawa, na manatiling committed sa bawat isa at maging willing na magtiis, maniwala, umasa, at magtiyaga sa lahat ng bagay sa larangan ng Panginoon. In the name of love. But this love is not the love that we have here on earth, because love here is selfish. God's love is unconditional. Na nagmamahal ka because you are receiving love from God. And the more you understand the love of God, the more you love your spouse. Because you are proving to God that you love Him by being a good steward sa pinagtiwala ng spouse sa'yo na minamahal mo. Amen po? Kaya mo minamahal ang asawa mo, di dahil kamahal-mahal siya, kundi sobra ang minahal ng Diyos. At sabi niya, patunayan mo, mahal mo ko by loving the one that I trusted you. Binigyan regalo sa atin po mga asawa natin.
Kaya sa hirap man, sa anumang pagsubok, ipaglalaban natin sila hanggang lumalaban sila at tayo pa rin ang pinipili nila. Amen po? So, yun po yun. And then, sabi po dito, yan po, hanggang pagputi ng buhok natin, no matter how old you get, never stop holding hands. Kaya baka nila kung may mga asawa nyo. Please hold their hands right now. Yan. Never stop holding hands, never stop dancing. Mamaya tayo sumala. Mamaya may sayaw tayo. And never stop saying, come on, say to eye, I love you. Eye to eye, come on, I'm watching you. Sabi ko sa inyo, may camera. Gusto nyo ba namin mamaya? I love you. Paano ba dito kayo hirapan mapailabi? So, praise God. So, alam natin po na ang love ay isang commitment at hindi lang pakiramdam. Nais ng Diyos na tayo magsama habang buhay hanggang paghiwalayin tayo ng kamatayan. God can only separate us pag tayo lumaon na, pag tayo namatay na. Pero habang naghihinga, wala kang ibang mamahalin, kundi yung asawa mo. Ano po? Dalangin ko, makumbinsin ko kayo na wala nang ibang lalaki o babae na pinakamahalaga sa buhay nyo, kundi yung pinakasalan nyo. Ano po? Kaya po tayo nasa-celebrate dito ng couples, ibig sabihin, kayo ay may pakasal sa harapan ng Diyos. Dahil binitawan niyo ang pangako niyo sa bawat isa, hindi kayo kailanman maghihiwalay. Amen po. So, ang ating pong gusto ko pong share sa inyo, yung commitment na pwede natin matutunan mula kay Ruth. Sinabi po dito sa Ruth 1:16-17, 1 verses 16 and 17. Sige po, kaya niyo po basahin yan o masyadong malayo? Sige po, basahin natin. Praise God. Yan sana, yan ang encouragement sa atin sa salita ng Diyos na ganito tayo magmamahal sa ating mga spouse. Kamatayan lang ang pwede magmamahal sa atin. Sabi niya sa English, where you go, I will go. Where you live, I will live. Your people will be my people. Your God will be my God. Where you die, I will die. Diba? Walang hiwalayan. Sabi mo sa tabi mo, walang hiwalayan. Kamatayan lamang ang maghihiwalay sa atin. Para po tayo magkaroon ng background, sino ba si Ruth? Para lang makita natin na si Ruth ay isang babae na talagang binigyan ng atensyon ng Panginoon dahil nasulat siya sa Bible. At siya po ay base po sa salita ng Diyos. Pag binasa natin ang Book of Ruth ay galing po si Noemi at Elimelech sa tribe of Judah. Galing sila sa Bethlehem. Sunod po, sige po, next slide. Yan po yan, na from tribe of Judah, nagkaroon ng famine sa Bethlehem. Tapos ito po si Noemi at Elimelech, yan po sila nakatira. And then meron silang anak, si Chilion at si Malon. And then si Chilion na pangasawa si Oprah, taga-Moab siya. At ganoon din si Malon, si Ruth naman na pangasawa. Kaya sila lumipat dahil sa famine doon, pumunta sila sa Moab. Dahil sa pagpunta nila sa Moab, ay nagkaroon sila ng kanilang mga anak nagkaroon ng asawa. Pero nakita dito na si Noemi ay nag-spend ng time sa kanyang mga daughter-in-laws dahil po si Ruth ay naapektuhan ng pananampalataya ni Noemi. Kaya nung mamatay si Elimelech, yung asawa ni Noemi,
nakita ko si Chilla at si Malo, namatay silang tatlo, si Noemi matanda na siya, naisip niya, babalik na ako sa Bethlehem. Wala na akong purpose ba't ako mag-stay sa Moab dahil hindi naman ako maalagaan ng dalawa ng daughter-in-law. Kaya sinabi niya, magpapaalam na ako, bumalik na kayo sa pamilya niyo, hindi ko kayo kaya maalagaan, babalik ako sa akin. Pero si Ruth, sinabi niya doon na huwag po, hindi ko po kayo pwedeng iwanan. Ang Diyos ay parusahan ako kung pababayaan ko kayo. Kaya kung saan po kayo pupunta, hindi po ako pupunta. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamatay. Kung sino ang Diyos ko, ang magiging Diyos ko. Maliwanag doon, kung sino ang Diyos ko, ay magiging Diyos ko. Meron silang nakipag-isa siya kay Noemi. At yun po ang maganda sa marriage. Sa marriage po, there must be a unity in relationship. And the one and the only one that can unite a couple in marriage is Jesus Christ. It's difficult to unite a couple if they have different faith. Kailangan they have one faith, and that is faith in Jesus Christ alone. Amen po? So sabi dito, mga salita ni Ruth kay Noemi. Unang-una, compare natin sa marriage natin. Sabi niya dito, yung sinabi ko na po dito, hindi matitingad na commitment. Sabi niya, where you go, I will go. Where you live, I will live. Where you die, I will die. Your people will be my people. Your God will be my God. Yun ang pangako ni Ruth kay Noemi. Ganun din ang pangako natin sa bawat isa. Sinabi natin sa Diyos, sa hirap at ginhawa, sa yaman at kahirapan, sa sakit at kalusugan, mamahalin at iingatan kita hanggang sa kamatayan lamang tayo maghihiwalay. Kaya, maunawaan natin na minsan pumupunta tayo sa isang kasal at tayo nagkakakasal na hindi talaga natin isinasa puso ang ating pinitiwang pangako na nakakalimutan natin ito ang sinabi natin sa Panginoon. Mamahalin at iingatan kita hanggang sa kamatayan. Diba? Pag ito po ay lagi natin ilalagay sa puso natin, tanungin po natin na sarili natin, tinutupad po natin ba ang ating pangako sa ating mga asawa? Kapag sila ay nagkakamali, mamahalin pa rin ba natin sila? Kahit pa yung hanggang kamatayan, iniingatan ba natin ang ating mga asawa? Kaya kung di po natin ito nagagawa, is dahil ang relasyon po natin kay Jesus ang mayroong kakulangan. Kasi the more natin nararanasan si Jesus sa ating mga buhay, the more natin magagawa na mahalin natin ng tunay ang ating mga asawa. Amen po? So, kaya meron pong panata sa kasal na dapat natin tandaan sa ating marriage. Pangalawa po, yung kamangha-manghang katapatan ni Ruth, na talagang amazing yung faithfulness ni Ruth sa kanyang si Noemi, na kanyang biyenan, na sinamahan niya doon sa Bethlehem, and then pinaglingkuran niya, nagtrabaho siya, nagbuka siya ng mga grades, at dahil sa pagsunod niya sa kanyang mother-in-law, nakapag-asawa siya ng isang Boaz, yung kanina nakita natin, at dahil doon sa lahi nila, nagkaroon sila ng parang apo sa tuhod na si King David. Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, tayo pagpapalaan niya sa ating marriage. At yun nga po, kailangan din sa marriage natin, walang pag-iimbot, hanggang maglingkod at sumuporta, inuuna ang kanyang relasyon. Sabihin, priority natin ang marriage natin. Katulad din ni priority niya ang marriage natin. Sometimes we have to serve in ministry or we are called in ministry, but it doesn't mean that ministry is number one. The first ministry that we have is our family. The more tayo committed sa family natin, the more tayo committed maglingkod sa Panginoon. Because everything we do, sabi ng Panginoon, whether we eat or drink, whatever we do it for the glory of God. Kaya kapag naglilingkod ka sa iglesia, makita mo sarili mo, naglilingkod ka lalo sa iyong asawa o mga anak. Pero po, pangatlo po, pinagsasaluhang pananampalataya at pagpapahalaga. English po ito, tinagalog ko kasi sabi mga malalalim na magtagalog dito. Totoo ba yun? Kaya ngayon, nag-English studio ako. Dati na itong English. Pinagsasaluhan, ibig sabihin shared faith and values. Na tayo ay merong pinagsasaluhan nga sa Tagalog. Malali kasi yung Tagalog, no? Na meron tayong pinagsasaluhang
sa relasyon ng isang marriage, kahalagaan ng pinagsasaluhang paniniwala at pagpapahalaga sa pag-aasawa. Kailangan may shared faith kayo and values. Mahirap magsama ang mag-asawa kung isa papunta sa west, isa papunta sa east, diba? O kaya papunta isa sa north, isa papunta sa south, then hindi nila mararating yung direction na gusto ng Panginoon na marating nila. Kasi magkaiba sila ng gusto ng puntahan. Kaya napakahalaga sa marriage na pareho kayo ng pananampalataya. Kaya kung nakapag-asawa kayo, tapos yung napangasawa nyo hindi pa mananampalataya, huwag kayong titigil para ipaglaban sila, nakausapin sila ng Diyos para magkapareho na kayo ng pananampalataya. Amen? Hindi po natin pinupromote na, ay, hindi pala tayo pareho pananampalataya, tumalaya na kita ha? Huwag mo po gagawin yun. Kasi sabi, kapag may asawa ka at hindi pa siya mananampalataya, i-prove mo sa kanya na totoo ang pananampalataya mo at dahil sa mabuting patotoo, pwede ibuhay siya ng Diyos at siya din ay maging mananampalataya katulad mo. Amen po? So last po is yung banal na determination, yung holy determination, parang pagsasamang matatag sa kabila ng pagsubok. Now, there will be storms in our marriage, there will be trials and tribulations in our marriage, but we have to fight a good fight of faith. Always, paglaban po natin ang ating marriage na talagang huwag tayong susuko. Kailangan ganun pong attitude natin na gusto natin. Sabi ng Panginoon, lagi natin intindihin ang interest ng iba at hindi ang sarili natin interest. Kaya matututo tayo kay Ruth kasi ganun ang ginawa niya kay Noemi. At kaya sa marriage natin, may katugma siya na kung a-apply natin yung commitment ni Ruth kay Noemi at ganun din ang commitment natin sa ating mga asawa, katulad ni Ruth, pinagpala siya ng Diyos. Tayo din magpapalay kasama po ng asawa natin. Amen po? Praise God po. Last po, atin lang po yung first kasi yung pangatlo, yung tatlo po, share po natin mga asawa. Love bears all things. Matiisin sa lahat ng bagay. Ito po yung define natin na ang pag-ibig ay talagang nagtitiis. Sino dito na napagtiisan yung asawa nyo for many years? Wow! Wow! Sige nga, taas! Mga lalaki, hindi nagtataas. Mga babae lang nagtitaas. Meron din, dalawa. Kapag sinabi nagtitiis, ibig sabihin, matindi ang pagmamahal nyo. Hindi kayo naghirapan, mahal na mahal mo yung asawa, kaya kaya mong tiisin kung sa pag-ising mo, you know, parang kasabo ng buhok niya, tapos hindi pa siya nag-brush na palati. Tapos parang ito kayo pinakasarap ko, parang na ba? Nagugulat kayo every morning, pero tinis mo hanggang sa gumanda, gumapo, dahil nga ang pananaw mo ay pananaw na ng Diyos, di ba? Kapag you are wearing the eyes of God, everything you see in your spouse or in your partner is beautiful. Amen? Kaya kailangan ang nilagay natin sa puso natin, sa isip natin, ay ang pagpananaw ng Diyos. Sabi dito, willing or handang dalhin ang mga pasanin, protektahan at takpan ang mga kapupulan ng bawat isa. Yun po yun. Yun po ang tunay na pag-ibig na nagtitiis. Pinagtatakpan natin ang pagkakamali ng bawat isa, pinipili natin pahalagahan sila at mahalin sila. Nakapakaloob dito yung pasensya at pagtitiis, gaano mang kabigat ang inyong hinaharap ng pagsubok. Meron ako naririnig dito, pero talagang sila ay lumapit sa Diyos, talagang kinilala si Jesus, at sa kanilang pagkakilala, katulad ng pagkatao po ni Marilu at ni Brother Rodel, di ba? Grabing hirap yung pinagdaanan nila. Pero at the end of the day, dahil si Jesus ang naghari sa buhay nila, ngayon ay sweet couple na sila. Loving couple na sila. Hindi na nila ang bawat isa. Nagmamahal sila sa bawat isa atin. Kasi nagpapatotoo sila, hindi nila kinahiya ang pangit nilang nakaraan, kundi ang pinagmamalaki nila ang kabutihan ng Diyos sa kaniwang pagbabago ng kanilang marriage. Amen po? Nagpapalakasan po tayo, hindi po natin chinichismis ang buhay ng sino pa man, hindi pinapalakas natin ang bawat isa
na kung kami pwedeng baguhin, pwede din kayong baguhin dahil si Jesus ay nagbabago ng buhay. Amen po? So, ibig sabihin nito is kamatayan sa pamilya. Kung may namamatay sa pamilya, nagdaramayan tayo. Hindi mo sabihin, uy, nanay mo namatay, kung bahala sa nanay mo, hindi ako kasalanan. Kung namatay yun, syempre kasama mo nanay mo. Ang nanay ng nanay mo, ang nanay ng asawa mo, nanay nila. Walang mother-in-law. Para sa akin, there's no mother-in-law. There is no in-laws. Para sa akin, the moment naging parte siya ng family, ang tawag ko niya, ang sarili kong pamangkin, para mo na anak. Ang asawa ng kapatid ko, hindi ko siya brother-in-law. Although sa title brother-in-law, pero sa akin, ang tuloy ko sa kanya ay tuloy ko din sa totoo kong kapatid. Walang distinction, pareho lang. Why? Kasi ang Panginoon, hindi siya tumitingin ng, alam mo yung nag-compare, hindi nagmamahal siya sa lahat. Kaya kapag nasa iyong pag-ibig ng Diyos, lahat minamahal mo. Kaya po, pagsuporta sa iyong asawa na may sakit, sometimes, di po ba, yung kaya sabi dito, burst otis, magtitis ka talaga. Sometimes, magkakasakit ang asawa mo. For example, magkaka-cancer siya, iiwanan mo pa siya dahil may cancer na siya. Doon mo mapapatunayan na totoo ang pag-ibig mo, na kahit may sakit ang asawa mo, nandun ka sa tabi niya, inaalalayan mo siya, ini-encourage mo siya, pinapanalangin mo siya. Dahil ang pag-ibig mo ay pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Amen po, yung pagtutulungan sa matinding kahirapan sa pananalapi. Sometimes we will go through some financial issues, but because of God's love at nagmamahalan tayo, magtutulungan kayo magtrabaho para mapagbayaran yung mga dapat bayaran at makarecover kayo sa inyong financial struggles. Yung magkasamang hinaharap ang mga disappointments and pain. Example lang po to, tapos yung pagpapalaki ng isang anak na may special na pangangailangan. Diba, yung mga anak tayo sometimes na may special needs, but because you love each other, ay kaya nyo mag-iis para magtulungan na tulungan yung anak nyo na may pangangailangan ng hindi katulad ng pangangailangan ng normal ng mga bata. Tapos yung mga distance relationship. Meron dito, di ba, na ang asawa nyo nasa Pilipinas. Nandito kayo yung nagpapagod, kayo yung naghihirap. Pero inspirasyon nyo sila na kahit malayo sila, nagsisikap kayo magtrabaho dito dahil meron kayong mahal na nasa malayong lugar. Pero hindi lang nyo sila pinapadala ng pera, kundi ang pinapadala nyo sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Pinasabi nyo, umuwi, pinaalala ka sa akin, sweetheart ng Panginoon. O sabi ni Jesus, bigyan daw kita ng ganito. Bili ka naman ng mga damit mo, bili mo si mga anak natin ng ganito. Basta natin mo pasalamatan si Jesus, kaya ako lumalakas dito dahil Jesus, kaya naniniwala ko, anything na bigay ko sa inyo, palalakasin kay Jesus kung si Jesus ang pasasalamatan nyo at hindi ako. Amen po? So yun po yung love bursts all things, matiisin sa lahat ng bagay. Okay na po kayo? Meron po ba kayo natutunan? Kaya hindi ba kayo na asawa nyo? Praise God! Hindi pa po tayo sa aking mahal na asawa. God bless po! May ganito, pwede bang sabihin mo sa asawa, tell your spouse, you are like dictionary. You add meaning to my life. Tagalog, parang kang dictionary. Dictionaryo, sabihin mo sa asawa. Inagdagan mo ang kahulugan ng buhay. Sunod, are you a camera? Because every time I look into the lens of your eye, I feel compelled to smile. Sa Tagalog ka man, camera ka ba? Bakit? Napapangiti ako kapag kaharap ka. 33 years na po kami mag-asawa ni Pastor Maria. Glory to God. At siya pong she is the love of my life. Nag-iisa po siya. Mahal na mahal ko po siya. So love believes all things. Yung pag-ibig ay nagtitiwala, naniniwala sa lahat ng bagay. Ang relationship po ng mag-asawa para yung kapit. Kailangan hindi kagad akong mahihip. Huwag kabayaan ng lalaki. Parang maintenance, mini-maintain mo. Ang marriage is made in heaven,
But the maintenance is here on earth. Minimaintain niya, inaalagaan niya. Kaya, pagka ang asawa mo, inaalagaan mo, kung anong gusto niya, kung ano yung love na love niya, yun ang palagi mong gawin. Tama naman, okay naman. Hindi ka naman mapapahama. So, mag-concentrate ka, mag-focus ka, anong gusto-gusto ng asawa mo, gawin mo. Palagi yung gusto-gusto mo. At yung ayaw niya, huwag mong gagawin. Hindi naman magkakaroon ng kapayapaan sa pamilya. Sa mo, peace. Kapayapaan. Kung gusto mo ng kapayapaan at magandang relationship, gawin mo yung mabuting gusto ng iyong asawa. Gusto ng iyong asawa. Mga babae, ang gusto nila ay dating, quality time. Katulad sinabi ni Pastor Marley. Sa asawa ng lalaki, ang gusto ng asawa ng lalaki, appreciation. Mga babae, asawang babae, itong pinagbibilin ko. Huwag mong ipahiya ang iyong asawang lalaki sa tao. Sa media, pagka nasa crowd kayo, kundi ikaw maging greatest fan niya. Pagka nasa public o nasa kaibigan kayo, sabihin mo yung mga strength niya. Huwag yung weaknesses niya. Palagi mo siyang pasalamatan sa mga qualities, good qualities niya. Huwag mong bilangin yung mga pangit na nangyayari sa kanya. Bilangin mo yung mga ganda. Hindi ka mag-disappoint, hindi ka mag-prosper. Kasi nag-usap-usap yung lalaki. Parang sabi niya, ang lalaki isa, ako, sa bahay, akong nasusunod. Sinisigaw ako pang asawa. Sa bahay, ako ang batas, sabi ng lalaki. Pinagmamalaki sa ako ng lalaki. Sa bahay, ako ang batas. Tinanong siya ng kapwa niya, sino gumagawa ng batas? Misis ko. Sabi niya, sa bahay, ako yung head. Ako yung ulo. Sa bahay, ako yung head. Kasama mo ano? Siyang head. Siyang nagkocontrol ng head. So sabi po dito, ang pag-ibig natin believes all things. Diba? Pagka tayo naniniwala sa Diyos, mapapabuting buhay natin. Ang paniniwala sa Diyos, hindi lang po paniniwala sa isip, kundi pagsunod sa Diyos. Pagpapasakop sa Diyos. Kasi ang Diyos, binigyan tayo ng laws na nalituntunin. Pagka sinunod natin yon, magtatagumpay natin. Magtatagumpay ang relationship natin. Diba? Katulad ni Brother Rodel, Sister Marilu, sinunod nila ang Diyos. Nung sinusunod nila kanilang sarili, gulo. Chaos ang pamilya. Palagi sila nag-aaway. Maraming mga bagay silang mga problema sa buhay. Pero nung si Jesus ay naniwala sila kay Jesus. Tinanggap nila kay Jesus. Ginawa nilang sentro si Jesus ng kanilang relationship, ng kanilang family, ng kanilang buhay. Niluklok si Jesus sa trono ng kanilang buhay. Nagkaroon ng kapayapaan. Nakita nila kaligayahan pala wala sa mga bagay dito sa mundo, lalo-lalo na sa mission, nakakasira ng katawan, nakakasira ng pamilya. Ang kaligayahan pala ay sa relationship sa Diyos. Anong tawag doon? Faith in God. Believe in God because God loves us. He wants us to believe na mababagong buhay natin. Mababagong relationship natin. Titibay at tatatagal natin relationship pagka sinunod natin ang Panginoon. Amen? Kailangan mo na matanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. God loves you. God loves everyone. He wants everyone to have a personal relationship with Him. And God proved His love by being faithful to us, even we are faithless. God proved His love by being merciful to us. Hindi na tayo dapat patawarin ng Diyos dahil nag-rebelde tayo sa Kanya, nagkasal, pero pinatawad niya tayo. In-extend niya yung mercy niya sa atin. Kaya ang kapalit nun ay maging mahalin din natin ng Diyos, sundin natin siya pagkatiwala natin siya. Maraming milagro mangyayari pagka nagtiwala tayo sa Diyos. Matatransform ang buhay natin, matatransform ang ating pamilya, mababago ang ating pananaw, mababago ang ating buhay. Maraming milagro, miracle ang mangyayari sa atin. So nakita niyo sa testimony, karamihan dito sumunod sa Panginoon. Kaya nabagong buhay. Sino dito ang makakapagsabi, nung sumunod ka sa Panginoon, inayos ng Diyos ang buhay mo. Nabagong buhay. Sige, taas natin kapamay natin. So
So yun ay patotoo na ang Diyos ay buhay na Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay totoo. Hindi lang siya nagmahal sa salita, kundi nagmahal sa ginawa niya. Kung siya ay pinatawad niya tayo sa marami nating mga kasalanan. Nung tayo ay tinanggap niya kahit makasalanan tayo. At tayo ay nilinis niya ng kanyang banal. Kaya mamahalin natin siya at mamahalin natin ang ating asawa. Sinabi dito, ito ay nagsasabi, ang love believes all things, nagtitiwala sa lahat ng bagay. Ito ay nagsasabi sa pagtitiwala at pananampalataya na dulot ng pag-ibig sa mga relasyon. Diba? So yung pagka tayo nagtiwala sa Diyos, ng asawa natin ay larawan siya ng Diyos, is created in the image of God. So mamahalin mo yung asawa kasi mahal siya ng Diyos. Amen? Mamahalin mo siya, hindi mo bibilangin yung mga pagkukulang niya, kundi bibilangin mo yung mga mabuti na meron siya. Yung kabutihan niya. At i-encourage mo siya, ipanalangin mo siya. Pangalawa, sinabi dito, patungkol ito sa pagpili na bigyan ng iyong asawa ng benepisyo ng pagdududa, pinipiling isipin ang mabuting intensyon ito, pagtiwalaan sa pinakamahusay best sa iyong asawa. Si Pastor Marlene po, for 33 years mag-asawa kami, ay sa magitan relationship namin, naging natuto ako, marami akong natutunan sa kanya. Marami din siya natutunan sa akin, pero marami akong natutunan sa kanya. Kasi po ang pag-aasawa, para po yan ang hindi po competition yun. Marriage is not about competition. Marriage is you complement each other. You don't compete each other. Nagkakaroon tayo ng gulo kapag we compete each other. God calls us to complement each other. Diba kumain tayo? Meron tayong pinidor at saka kutsara sa Pilipino. Pagka kumakain ka. Kung ang ginagamit mong spoon ay pinidor lang. Pagka steak yan, hindi ka makakain. So kailangan mo ng knife. Diba? So nagko-complement yung knife at saka yung pork, di ba? Kapag kumakain ka, pero magkaiba sila, pork and knife. Magkaiba, but they complement each other. Ang gift ko more ay visionary, ang binigay ng gift ng Diyos sa akin. Si Pastor Malen, very detailed person siya. So nagko-complement yung gift natin. Kaya ganun din kayo mag-asawa. Hindi kayo nilikha na pareho ng Diyos, but na-discover mo na you don't compete each other, but you complement each other. Kahit magkaiba kayo ng personality, magkaiba siguro kayo ng gift, pero you complement each other. So hanapin natin ano yung nag-unite sa atin. Si Jesus lang ang makakapag-unite sa atin. So maniwala tayo sa imposible. Dahil ang Diyos ay Diyos ng imposible. Kaya niyang baguhin ang mga bagay na kaya niyang baguhin. Amen? God can make impossible things possible. At makita natin sa pag-ibig ay nagtitiwala tayo sa potensyal at halaga ng isa't isa na nakikita ang kabutihan sa ating asawa bilang pagpapakita ng larawan ng Diyos. Ang bawat isa may potensyal. Ang bawat isa may gift. Madiscover lang natin kung ano yung gift natin na yun. At mag-flourish yung gift natin na yun pagka nagkakaisa tayo. Diba? Pagka nagkaisa tayo, pagka yung isa ay nanghihina, ikaw ang kalakasin. Kaya maging encourager ka sa iyong asawa. Diba? Meron tayo na, ikaw naman ang nanghihina, ay hihilahin ka pataas na yung asawa. Yung po ang role ng mag-asawa. Kaya binigay tayo ng Diyos sa bawat isa para magtulungan. Para magpalakasan tayo. Kasi sa mundo na ito ay puro criticism, discouragement. So bawat isa ay magpalakas sa bawat isa. Ang love language ng mag-asawang lalaki ay more ay appreciation. Kaya palagi ng asawang babae, appreciate mo palagi yung asawang lalaki. Palagi, regular. Kasi pagka na-appreciate mo siya, kahit pagod siya, pero parang feeling niya, parang siya si Superman. May suot-suot na damit, na nakalagay S. Yung balas mo, nakalitan niya yung damit. Superman.
Sa babae naman, gusto ng babae ay romance, dating, quality time. Yan ang gusto ng mga babae. Kinikilig siya pagka kausap mo sila, kinikilig mo sila eye to eye. Hindi ka outside ko lang po. Ganit ba? So, alamin mo kung anong love language ng asawa mo. Kaya pag ngayon, palagi mong bigay yung gusto niya. Tingnan mo, happy wife, happy life. Diba? Pagka pinasaya mo yung asawa mo babae, lalong-lalo na masaya. Pero pag hindi mo nagbibigay yung pangangailangan, ako nagdadamugin. Pag maingay, yung pala yung tangke ng pag-ibig niya, empty. Kailangan punuin mo yun. At ang love language ng babae, karamihan, quality time. Love-ing. I love you. Kahit hindi mo, kasi sinasabi ng iba, hindi ko nararamdaman, hindi mo kailangan maramdaman. Sabihin mo, hanggang maramdaman mo. Kaya sabihin ko yung asawa, I love you, honey. Love you, sweetheart. Sa liit ang darling at honey ay amore. Kaya pag nagagalit naman yung isa, I'm rights. Kaya amore. Amore. Pero pag nagalit, I'm rights. Tanungin mo ang asawa mo, is your name Google? Why? Because you have everything I've been searching for. Lahat ng hinahanap ko, nasa sa'yo na. Mr. Google, Mrs. Google. Pencil ka ba? Eh, tanungin mo ang asawa mo. Hindi inasa. Bakit? My life is pointless. Tiligin ng mga babae pagka sila'y nagsasabi ka ng words, di ba? Ng endearing words o mga salita na nag-emphasize ng pag-ibig. Kasi di ba, ang tawag nila sa asawa, asawa! Hindi maganda, asawa! Pero nung nagagalit mo, asawa! Asawa! Awa! Hanggang awa na, awa! Nagiwaling, awa! Wala na. So, kailangan alagaan ng marriage. Kailangan in-maintain niya. Diba? Kailangan alagaan. Love hopes all things. Kailangan ang pag-ibig natin mapuno ng pag-asa. Katulad din na Naomi, na Ruth, hindi sila nag-iwalay, naging tapat sila sa bawat isa. Hindi naman yung mag-asawa, magbiyanan. May karami ng magbiyanan, nag-aaway yan. Yung mother-in-law, father-in-law, son-in-law, o daughter-in-law. Pero sila, hindi sila nag-iwalay. Committed sila sa bawat isa. Diba? Wala nang mapapala si Ruth kay Naomi. Bakit? Kasi mahirap si Naomi. Wala siyang mapapala, pero maka-Diyos si Naomi. Tumikit siya si Ruth kay Naomi. At later on pala, si Ruth pala gagamitin ng Diyos para maging lola ni Haring David, King David. Amen? So kung maging faithful ka sa Panginoon, ang hope mo sa salita ng Diyos, pangawakan mo sa salita ng Diyos, magkakaroon ng himala sa iyong buhay. Gagamitin ka ng Diyos, lalo-lalo na sa asawa mo. Madadala mo siya sa Panginoon. Magsasabit siya sa'yo. Bakit? Minamahal mo siya. Kasi ang utos sa lalaki, mga asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae tulad ng pagmamahal ni Jesus sa iyo. Yan ang utos sa Ephesians chapter 1. Pinakamalaking utos, pinakamabigat na utos sa lalaki. Pero pamahalin mo ang iyong asawa katulad ng pagmamahal ni Jesus sa iyo. Paano kung minahal ni Jesus? Pinagpasensya ang tag-Jesus ng maraming beses. Diba? Pinatawad kayo ni Jesus. Kahit na nagkulang ka, tayo, pinatawad tayo ng maraming beses. E ba? Kaya nakita ko sa pag-aasawa, kailangan mapagpatawad ka. Huwag kang magkipin ng galit. Kailangan pagka nagsasalita ng asawa, may sinabi siya, huwag kang
Huwag mong kunin lamang yung sinabi niya, kundi tingnan mo yung kabuuan niya. Mabuting tao ang aking isa. Nakapagsalita lang siya ng masakit kasi stress siya. O kung minsan nagma-menopause na siya. Nag-andropause na siya. Kaya patawarin ko sa pinatawad ako ni Jesus maraming beses, kaya magbigay din ako ng kapatawaran sa akin. Magtatagal ang relationship niyo. Pero kung na-offend ka agad, nagiging ka ng galit, hindi ka nagpapatawad, magiging bitter ka. Magiging mapaklang buhay. Diba? Magiging ang palaya ang buhay. Pupunod ang mukha mo para pasas. Bakit? Kasi bitter. Ang Pilipino, mapag-inting mo tayo. Ilang years ko na po pinipris hanggang ngayon ang forgiveness. Marami pa hanggang ngayon nagpapatawad at pinapatawad. Diba? Kasi kailangan hindi ka nag-hold ng grudges na sa mapagpatawad ka. Bakit? Kasi nagkamali ka rin, nagkulang ka rin. Kaya nakatanggap tayo ng kapatawaran kay Jesus, magpatawad din tayo. At ang magpapatawad ay lumuluwang ang iyong pakiramdam. Diba? Gumagaan ang iyong kaluluwa. Nagiging ubas ka. Mukha mo, 70 ka na, pero parang mukhang 30 ka na. Bakit? Kasi grateful ka. Kasi hindi ka nakikimpin ng galit. Mag-save tayo ng pera, huwag tayo mag-save ng galit. Inanakit. Pera masisave, hindi inanakit ha. Hindi galit ha. So magpatawad kasi ang asawa para maging long-lasting ang iyong relationship. Ilagay ang iyong pag-asa sa mga pangako ng Diyos. May pangako ang Diyos na ang Diyos ay maniwala ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, pagpapalain ka ng Diyos. Magiging fruitful ka pagka sinunod mo ang Kanya. Dahil ang salita ng Diyos parang GPS ng buhay natin. Pagka dinagay tayo, nililit tayo, susunod tayo sa GPS, makakapunta tayo doon sa goal natin. Makakarating tayo doon sa plano at kalooban ng Diyos. Magiging matagumpay ka sa atin ng Diyos sa one day. Magiging successful ka, magiging prosperous sa buhay mo, at gagamitin ka ng Diyos kasi nag-hope ka sa salita ng Diyos. Ugaliin, kilalanin kahit ang pinakamaliit na pagpapala at tagumpay sa iyong buhay na magkasamang magkasama. Binangin mo yung pagpapala ng Diyos. At kayong dalawang mag-asawa magpasalamat kayo sa Panginoon sa lahat ng pagpapala meron kayo. Mga anak ninyo. Pinakamagandang nangyari sa inyo ay binigyan kayo ng anak. Ang prutas ng pagmamahal ninyo, mga anak ninyo. Pinagpala kayo ng Diyos ng kalusugan. Pinagpala kayo ng Diyos ng lahat. Ang meron kayo ngayon, galing lahat sa Diyos. So bilangin mo pagpapala ng Diyos. Magkakaroon ka ng pag-asa sa buhay. At kayong mag-asawa ay magulo ng pag-asa kung kayong dalawa ay magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng pagpapala na meron kayo. Count your blessing, name them one by one. Magiging grateful ka, magiging healthy ka. Bakit? Kasi wala kang dala-dala na mga bitterness, mga anger sa buhay mo. Suportahan ang bawat isa sa pangarap na binigay ng Diyos. Maging pinakamalaking tagapagpalakas ng loob ng isa't isa. Si Barnabas, ang pangalan Barnabas, encouraging. Meron time si Paul, hindi siya tinatanggap kasi before si Paul ay, ang buhay ni Paul ay si Saul, si persecutor, si blasphemer. Pinipersecute niya yung mga follower ni Jesus, pinapakulong niya. Kaya nung nag-born again si Paul, tumanggap siya sa Panginoon, puspos siya ng Banal na Espiritu na water baptize siya, takot sa kanya mga disipulo ni Jesus Christ. Pero si Barnabas, in-encourage niya si Diyos. Kaya sinong mag-encourage sa iyo? Sa asawa mo, ikaw. Ikaw ang best friend niya, ikaw ang best encourager. Kaya yung appreciation makakapag-encourage sa kanya. Amen? Kaya ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa asawa mo. Lalong-lalo na sa mga mabibigyan na sitwasyon na iyong buhay. Suportahan ang bawat isa sa pangarap na ibigay ng Diyos, maging pinakamalaking tagapagpalakas sa isa't isa. Paalalahanin ng bawat isa sa katapatan ng Diyos. Diba? Palaging sinasabi namin ni Pastor Marlon, binabanggit namin kung gaano katapat ng Diyos sa buhay namin at sa buhay namin mag-asawa at sa buhay namin ng pamilya. Na isa-isa niligtas ng Diyos sa aming pamilya.
Noong una kami lang ang mananampalataya, tagasunod ni Jesus. Pero later on, pinagpipray namin ang aming pamilya. For the glory of God, lumakad kami sa kalooban ng Panginoon. At isa-isang niligtas ng Diyos ang aming pamilya. Kasi pangako yan ng Diyos na nagbibigay pag-asa. Kung ikaw'y mananampalataya kay Jesus, 10 ng iyong pamilya maliligtas sila. Siyempre, hindi madali. Persecute ka, usigin ka, pagtatawanan ka. Pero later on, makita nila na totoo ang Diyos mo. Bakit? Kasi binago niya ang buhay. Nagtutuloy-tuloy ka sa Panginoon, nakita nila na consistent ka sa Panginoon at nakita nila yung buhay na patotoo. Tumutok sa mga positibo sa bawat isa. Huwag sa negatibo. Sa positive na bagay tayo tumutok. Sa pag-asa, yan ang nagbibigay pag-asa. Pagka nakakonsentrate tayo hindi sa mga negatibong bagay, hindi sa pag-aalinlangan, hindi sa mga pag-aalala, mag-concentrate tayo dun sa mga bagay na positibo. Hallelujah! Amen! Love hopes all things. Marriage is the only war where you get to sleep with the enemy. Diba? Kahit may gera kayo, pero natutulog pa rin kayo magkasama. Halikuran na. Before marriage, a man holds a woman. Napaka-romantic before marriage. Sweet-sweet nila lang, naglalakad sa luneta. Hawak-hawak ng mama. Pasyal-pasyal sa luneta, kahit walang pera. Pero after marriage, hawak pa rin ang kama. Pero hindi na romance. Self-defense. Sabi dito, what is the difference between love and marriage? Love is blind and marriage is the eye-opener. Marriage is love. Love is blind, therefore marriage is the institution of the blind. Diba? Love is blind, diba? Kung kayo'y mag-asawa, nagliligawan, sinagot mo naman. Kahit ang pamilya mo, kontra lahat. Sinasabi ko kapintasan because love is blind. Wala, hindi ko nakikita yung kapintasan. Pero kung napag-asawa mo na, after ng marriage, nakita mo na, namulat ka na sa tama nga. Dati nung nagtitig kami, kumakain na kakapokla. Pero may nasawa ko siya, nakataas yung kamay niya. Kumakain siya, nagpasan dito. May pinagpinupunasan ang kanyang bibig. Tapos nag-i-snow pa siya. Ang ingay niya. Diba? Love is blind, but marriage is the eye-opener. Love endures all things. Love endures in all things. So we are committed to love. Nang love natin, relationship natin maglalast forever. Hanggang dito sa lupa. Hanggang sa langit. Pero hindi na tayo mag-asawa. Brother and sister lang tayo. Diba? Sino gusto dito long-lasting relationship? Tulad sinabi nila, walang hiwalayan. Ang hinihiwalay lang, pagka naglalaba ka, yung puti at saka yung pula, at saka yung ilang hinihiwalay. Pero mag-asawa, hindi kailangan sila maghiwalay. Kapag ang pinagsama ng Diyos, ay hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Ngayon, kung nakaranas kayo noon, may kapatawaran naman sa Diyos. O kaya, sino ngayon? Isasawa mo ngayon, kaya meron tayong training na ganito, meron tayong counseling, para tayo hindi na maghiwalay. Kasi ang nadadamage yung mga diba? So ngayon, yung relationship mo ngayon, mag-commit ka sa Panginoon na ang relationship na ito, pag-aasawa natin ay maglalas forever. Amen? Love endures marriage. Pag-aalaga ng isang matibay na pagmamahalan na nananatiling matatag bawat panahon ng buhay. So pag-aalaga, napaka-importante yung pag-aalaga. Inaalaga. Diba? Ang marriage, inaalaga. Inaalagaan yan, hindi napapabayaan. Pagka hindi na kayo nakapag-communicate ng yung asawa, isang sign yan na hindi inaalagaan ng marriage. Kaya kailangan, ito sinabi ni Pastor Marlene, mag-communicate. At minsan sa relationship,
miscommunication karamihan ang pinag-aaway. Pareho kayo tama. Nagkulang lang kayo kasi nagkaroon ng miscommunication. O kaya, wrong communication. Pero iba, ayaw lang magpag-communicate, natawag silent treatment. Galit, pero ayaw mag-usap. Tahimik, pero kumukulo ang dugo. Maganda, pagka tayo nagko-communicate, maganda tamang salita, tamang lugar, at tamang oras. Tandaan niyo po yun, hindi kayo mamabalik. Pagka gusto namin makipag-communicate sa bawat isa, pagka mainit kayo pareho, nag-aapoy kayo pareho, huwag kayo mag-uusap muna. Time out muna. Time out. Break muna. Pause muna. Pause. Ibig sabihin, mag-cool down muna. Pagka cool down na kayo, isipin nyo, tamang salita. Ito kaya aking sasabihin, makalalo siyang magalit. Itong aking sasabihin ay malumanay ba na salita o mayroong pang paghinang tawa? Diba, pag ganyan siya, alam mo, kanina, habang nagtatalo ay napataas ang boses ko, saka nagalit ko. Na-stress. Kasi stress ako, pero hindi dahilan yan. Pero humingi ako ng sorry. Pag ganyan umpisa ko sa gano'n, ako, maghingi ng sorry. Pero pag ganyan sa, ikaw kasi may kasalanan kanina, ako mag-aaway kayo. Lalo kayo mag-aaway. Yun ang problema ng mga kasalanan. Hindi nag-uusap. Kasi pag nag-uusap, lalo mag-aaway. Bakit? Kailangan tamang communication. Kailangan mababa ang kalooban mo. Mag-say sorry ka. Mga lalaki, say sorry. Hirapan ng lalaki, sorry. Meron ako ganong office training na ganito. Ginawa sa San Jose, California. May mag-asawa, may mag-training. Ay katulad ng ganito. Sabi ko mga lalaki, karamihan hindi sila nagsusok kahit nagkamali sila. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang tunay na macho, tunay na lalaki, marunong umamin ng kasalanan. Kaya, tapos yung mga babae ay, ito naman ang mga babae, kailangan marunong kayo mag-appreciate. Pwede pagkatapos ng training, yung mag-asawa, 50 years na sila mag-asawa. Masaya sila. Ba't masaya kayo? Pasto ka rin yung tinuturo mo. In-apply namin. 50 years na kami mag-asawa. For the first time, sabi ng babae, ngayon lang nag-sorry ang aking asawa. Ang tagal ko hinintay. For 50 years na yun lang sila nag-sorry dahil sa training lang dito, ilang minuto lang lang oras nila. Kaya masaya ako kasi nabulot yung mga sama ng loob ko. Yung lahat ng inanakit ko, nabulot, nawala, nataka. Kaya masaya ako, sabi niya. Tapos sabi naman ng lalaki, maligaya ako, Pastor. For the first time, for 50 years in my life, ngayon lang ako in-appreciate ang aking asawang babae. Ngayon lang niya sinabi yung magagandang bagay na nagawa ko. Hala ko, wala akong nagagawang maganda. Kaya, bakit kayo masaya? Kasi Pastor, for the first time, naka-score ako. Naka-score. Naka-score. Naka-3 points ako. Takpan nyo? O, mga lalaki, yun ang tip ko sa inyo. Say sorry kayo. Hindi nakakabawas ang mga lalaki. Ang tunay na macho, ang tunay na lalaki, nagpapasuri. Mga babae, mag-appreciate kayo kasi ang kailangan ng masawa, appreciation. Sabihin mo yung magandang bagay na ginagawa niyo. So mamaya meron tayong panghingi ng tawad. Diba baka hindi ka talaga nakahingi ng tawad, humingi ka ng tawad. Matawaran mo kung dahil ginagawa ko sa isa. Isa-isa yung gusto mo narinig ng asawa. Hindi mo pa nagawa. Tapos yung mga babae, kung nagkamali kayo, magpasawin din kayo. Pero maganda i-appreciate mo. Hindi ko nakikita, pero ngayon natutunan ko, palagi pa nakita niya. Kasi itong mga ginagawa ko, mga asawa mong lalaki, kahit hindi siya marunong magtapo ng pasor, ngayon nagtatapo na, naglilinis na. Meron tayong kapatiran sa ibang lugar sa Great Awakening. Pagka nagagalit si lalaki, naglilinis siya ng bahay. Kaya ang ginagawa ng asawang babae, yun ang galit sa kanya. Yun ang galit sa parang naglilinis ng bahay. Maganda yun, di ba? So sa magalit, magburang, magsigaw, ay maglinis ng bahay. Kumikintab yung bahay dahil malinis na malinis. So nakuha niyo po ba? Bumuo ng spiritual na pundasyon na nagbibigay ng katatagan sa iyong relationship.
Para tayong tatlong tali. Ang tali na tatlong hibla ay hindi maglinis. Yung isang tali, ikaw. Yung pangalawang tali ay ako, asawa mo. Ikaw at ang asawa mo, dalawa yun. Tapos ang pangatlo ay Diyos. Parang mayroong triangle of relationship. Nandito ang Diyos, nandito ka, nandito yung asawa mo. The more you get closer to God, the more you get closer with one another. Diba? Kaya maging closer ka sa Diyos, lumapit ka sa Diyos. Sa panalangin, sa pag-meditate, pag-apply ng salita, yung mo nagiging close ka sa asawa. Natututo mo magbiga. Natututo mo magbiga. Natututo mo umunawa. Sabi sa 1 Peter 3:7, pagka inonor mo ang iyong asawang babae, mga lalaki sabi doon, pagka inonor mo ang iyong asawang babae, naging maunawain ang mapag-intindi ka sa iyong asawa. Kasi yung asawang babae, weak vessel yan. Sabi doon, tutugunin ng Diyos ang iyong mga lalaki. So, sikreto mga lalaki, pagka inonor mo yung asawa, inalagaan mo siya sa weaker vessel. Alam mo kung ano nangyari? Pagpapalagi ka ng Panginoon, tutugunin niya ang iyong mga panalangin. Amen. 1 Peter 3:7, tignan niyo po yung pagka nasa bahay. Kaya importante na mayroong Diyos sa relationship natin. Pagka may Diyos, may referee. Diba? Pagka kayo nagagalit sa asawa, ang Diyos kukuntiktan kasi may Diyos sa buhay. Nabasa ko ba naman pagpapatawa? Ang nabasa ko naman pagbibigay honor, pagkahalan sa aking asawa. Pangangalaga sa aking asawa. Pwede. Nakumbita ka ng Holy Spirit ng Diyos. Amen? Importante na may Diyos kasi doon lamang mababago, magmimilagro ang Diyos sa buhay natin at sa relationship. Hindi ka magtatagal kasi ang tao na mayroong Diyos, mapapakumbabasa. Amen? At nagpapatawad sa kanila. Kaya, gawin natin si Jesus kasama sa ating relationship. Romans 5:3-7, 3-4. Love endures all things. Lumapit sa pagsubok ng may pusong handang matuto at umiyak. Ang pagturusa o pagsubok ay nagbubunga ng tiyaga. Paano magkaroon ng tiyaga? Pasensya, pagtitiis, pagtsitsaga. Ang pagsubok ang ginagamit ng Panginoon para magbunga tayo ng pagtsitsaga, pagtitiis. Kasi sa Pilipinas may pasensya biskuit. Tinry kong kumain ng pasensya biskuit para magkaroon ako ng pasensya. Nagpipray ako, Panginoon, bigyan mo naman ako ng pasensya. Hindi ako nagkakaroon ng pasensya. Kumain ako ng maraming biskuit, sumapit lang ang tiyan ko. Hindi pa rin ako magkakaroon ng pasensya. Yun pala ang pagsubok, trials, yun ang nagbibigay ng pagtitiis. Diba pag may trials ka, di ba? Natututo kang manalangin. Natututo tayong manampalataya sa Diyos. Natututo tayong kumapit sa Diyos. Natututo tayong lumapit sa Diyos. Magpakumbaba sa Kanya. At pagkatapos nun, nagkaroon tayo ng paghihintay sa Diyos. Nagkaroon tayo ng lumago ang ating pananampalataya. Lumago pa ang ating prayer life at worship life. Hallelujah! Mabilis lutasin ang mga salungatan, maghanap ng pagkakasundo, at magtrabaho upang maibalik ang pagkakaisa. Para magkaroon ng unity at mapanatili ang unity sa relationship, hanapin yung solusyon ng problema. Pag may problema, ang role para malutas ang problema, maghanap ng solusyon. Sa lahat ng problema, may solusyon. Minsan hindi natin makita ang solusyon dahil sa pride, dahil sa selfishness. Pero ang solusyon ay nasa sa atin. Lalo na meron tayong Diyos, meron tayong nag-guide sa atin. Amen? Kaya hanapin tayo yung solusyon at tayo ay magtrabaho para maibalik yung pagkakaisa sa ating relationship. Hallelujah! Praise the Lord! Mabuti ang Diyos. Nandito kami, hindi lang para mag-training tayo ng ganito, para matulungan natin kayo. For the glory of God, marami po tayong natutulungan para ma-restore ang relationship, para magkaroon ng pagkakaisa sa pamilya. At ang tinuturo natin ay biblical na counseling, marriage counseling, para lalo tumibay at tumatagal ang relationship. So prayer namin ay lalo namin kayo matulungan. Nandito kami para paglingkuran kayo, paglingkuran ng Diyos sa pamagitan ninyo dahil special kayo sa Panginoon. Mahalaga kayo sa Diyos, importante kayo. At ang pinakamalaking maibigay natin na regalo sa ating mga anak, kung may mga anak tayo,
ay ang relationship natin. Ang pagmamahalan natin. Later on ng ating mga anak, magpapatutusin, gusto ko mo pag-asawa katulad ng father, katulad ng mother. Napakaganda ng pagsasama, napakaganda ng buwan. Noon man nagkamali sila, pero ngayon na-restore sila dahil si Jesus ang sentro ng kanilang relationship. Hallelujah! Praise the Lord! I pray na kayo lahat na-bless, na-encourage, na-inspire, na-motivate, at lalo ko ang tao, lumakas ang mga relationship. Amen. Okay po, mag-pray po tayo sa Biblia. Yes, God naman Diyos, patuloy na sa pangalan ni Jesus, pinag-pray po namin ng bawat isa. Hindi namin alam yung sitwasyon ng kanilang relation, pero alam mo, kaya pumagit na ikaw ang mag-inspire sa kanila, mag-encourage na gawin nila yung bahagi nila. Sapagkat ang pag-aasawa ay inaalagaan, minimaintain. Kung may pagsubok ay kumapit sa iyo, umasa sa iyo. Sabi mo, we will rejoice in hope. May hope kami, mag-asa. Kaya mag-rejoice kami. Dahil kasama ka namin, hindi kami nag-iisa. Kasama namin yung mga kapatid ng pastor leader namin para samahan kami sa journey ng relationship namin sa iyo at sa relationship namin sa bawat. Ang prayer namin na ang bawat pamilya tumatag, lumakas ng sa ganun. Ang aming pamilya, mga anak, itong pinaka-the best na may regalo namin sa iyo. Madala namin sila sa iyo. Ang aming tahanan ay ikaw ang aming paglilingkuran. As for me and my household, we will serve you, Jesus, as our Lord and as our Savior. Pagpalain mo ang bawat isa, gabayan mo ang bawat isa, tulungan mo ang mga kalalakihan ng Lord. Na patuloy, O God, ibigay nila sa asawa nilang babae, Panginoon, kung ano yung gustong-gusto, kung ano yung love language nila. At mga asawang babae, appreciate ang kanilang mga asawang lalaki. Mag-act of service, gawin nila ito sa iyo bilang pagmamahal nila sa iyo at bilang, Panginoon, tugon nila sa pag-ibig mo at katapatan sa kanila. Pagpalain mo bawat isa, Panginoon, kumilos ka sa kanila, palakasin mo sila at pagalingin mo ang mga relationship na nangangailangan ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Napagkakaroon namin sa pag-inspiring po ng mga katuran po sa mga mag-asawa. Ngayon po magkakaroon po tayo ng bali 20-minute discussion. Sa bawat table po meron po sila naka-assign para po facilitate po yung may mga question. So ang ano po natin, mag-participate po tayo lahat kung ano po yung natutunan natin sa gabi ito sa pagsasama ng isang mag-asawa. So may mga naka-assign po dyan. Yan, 20 minutes po. Yes.